meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Ang balita kasi, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Cheese bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya kinausap. Ang nangyari, may nakiusap daw po eh. Mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ano? Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Maliwanag ho yun mga kababayan. Ha? Wala hong karga, ika nga yung banat nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Senator Jinggoy Estrada. Yung palang pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa kasi kwarto. Hindi naman talaga nagpapaalam yun eh. Ayun na nga po eh. Talagang yun eh, halos hanggat maaari ay nakabantay talaga. Nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Pero hindi na siya nakabalik. Ayun. Ang narinig ko lang siya doon sa iba kasi mga balita at siguro mabuti masagot niya rin. Ang pangunahin layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador parang nalilihis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen. Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas. At mag-isa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng komite, ng Blue Ribbon, ang tinutugis niya yung malfeasance, misfeasance at nonfeasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance and nonfeasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun. Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo, kahit kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Pangatlo pa lang, meron na po akong naiayos. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Sa tatlong pagdinig pa lang po ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin, ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law.
Kasi doon na pupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects, nasasalaula Galing talaga sapagkat ni Sen. merong problema, may mga butas sa procurement law. Kailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Tapos dito kinakailangan mapatibayan siguro kung hindi man dapat itaas siguro pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito Opo. Pwede rin nating meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB, ano? PICAB, opo. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill, no? Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-Money Laundering Council. Anti-money laundering. Nakita naman ninyo kung saan, isip-isipin nyo, yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Ito parang ang ginagamit nila, laundry area yung mga kasino natin. Kaya dapat magkaroon ng amyenda sa AMLA. Sa batas sa AMLA, nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong area ito. At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of quitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang ordinaryo, karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan, ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating pasiglahin yung kailangan ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. Meron pa tayong Heavy Equipment Registration Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto, wala naman listahan ito ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito, hanggang Mindanao lima lang ang makinarya mo Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, at saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. So, dito pa lamang nakakatatlong pagdinig pa lang ako. Meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen, pangunahin. Iyon po. Pangunahin, hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang ganun kailangan mo magtanong Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya Paano mo ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa iyo. Kaya ko lang naimungkahi na kung sino man po ang gustong magsalita na, ay nakausap po na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. Yun nga. Nako. Akalain mo naman, ito yung nakakapagtaka Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice. Yan. Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa
bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo, kahit sa Correct, Congress pa, oo. So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Sige, nakasalita, magturo. kasi ka ako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka ka ako merong At saka sa magkusa. programang ito, Sen, noong Biyernes, Oo, diba, sinabi baka niyo merong na, magkusa. Kailangan Yan. nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Hindi Hoy, Soto, makinig ka dito ha. Meron pa nalalaman pa restitution, di naman abogado, walang niya ka. No, hindi ko kasi niya pinirmahan yung request ng former Blue Ribbon Committee Chairperson na ipasok bilang state witness itong mag-asawang Diskaya. Sa lahat ng witness na isinalang sa mga pagdinig, tanging yung mag-asawang Diskaya na yan, hindi ko sila off the hook dito sa issue na to. Kung meron silang problema, panagutan nila. Kung meron silang kasalanan, pagbayaran nila. Pero wag ho natin palampasin yung pagkakataon na mapiga lahat ng pwedeng pigain natin sa mag-asawa na to. Naku, ito pa mga kababayan. Ang problema dito, parang tinipan ang bibig nitong mga Diskaya dyan sa ginawa na yan nitong si Tito Soto. Yan yung strike 2 nitong si Tito Soto. Kaya di tayo magtataka, isang araw, magkagulatan na lang, yung mga chismis-chismis, hayaan nyo lang muna yan. Baka di naman talaga matuloy yan. Malay natin, isang araw, magkagulatan na lang, biglang hindi na pala Senate President, yung unggoy na yan, di ba? Usapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yon, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweed, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Sa panig niya, yun ang totoo eh. Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boying, walang mga ganong condition, Sen? Alam naman niya na wala eh. Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito namang aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice, nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi ko nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Yan. Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung ire-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Halimbawa, itong cameraman natin. Ire-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali eh. Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya hihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Kasi yun eh. Mahirap eh. Kung walang tatayo na magwi-witness, sinong mahuhuli natin?
Opo, lahat yung aligasyon, lahat po yung paratang kung walang magsasalita. Hindi ba, Nelson, para ka namimingwit eh. Opo. Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Opo, tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete, halimbawa. Bulate. Bulate. Maliit na isda. Para makahuli ka ng malaking isda. Ayun. Pain. Kung walang pain, O walang pain. Sino yung papain? Yung pain, gusto niya proteksyonan mo naman ako. Kakagatin ako niyan eh. So ang pinangako dapat na Sekboy, yun po, provisional. Hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity Manggagaling sa akin, Opo. para malaman nila, wag naman ninyo kung ano, o wag niyo munang kung ano nung ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito eh. Opo. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa eh. Nag-iimbestiga pa lang tayo eh. Paano natin makukwenta kung ano yung babalik? Wala pa naman tayo sa estado na yon. doon po sa anggulo na ang sabi naman nila, kasi selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Pero pag binabanggit siya, dyan singit ko lang nagsimula doon sila 2016 eh. Bakit daw binabanggit? 2022 lang hanggang sa kasalukuyan. Parang may mga tinanggal daw na pangalan eh. Yun ang kanyang sworn statement. Opo. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung short statement. Isa pa yun. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na merong sworn statement na lalabas nung araw na yon? Yung sworn statement na yon, direktang ibinigay sa akin. Opo. Hindi. Grabe, ang kapal na mukha talaga nitong si Soto, no? Invento, mahilig na. Siguro 'yan ang napag-aralan niya sa sa One Bull University. Yung paggawa ng pag-invento yung tipong meron na akong narinig, inedit daw. Siguro 'yun ang subject nila, yung paano gumawa ng kwento, paano kumbinsihin ang mga Pilipino sa mga kasinungalingan kung sakaling maging Senate President ka, di ba? Yun ba ang pinag-aralan nito sa One Bull University? Senator Rodante Marcoleta, abogado. Si Soto, si Lacson, ang pinalit niya, ang tagal ng senador niyan, mga kababayan. Anong ginawa niya? Yun. Anong legacy niya? Yung kamahal-mahal na new Senate building. Yun ang legacy niya. Anti-corruption, kalokohan. Ang tokwa, anti-criminality, napakalaking kabalbalan. Nakailang termino na yan sa Senado, mga kababayan. Kung sinasabi niyong magaling niya si Lacson, magaling niya kay Senator Rodante Marcoleta, anak na tokwa. Kayong bahala dyan. Pero sigurado ko dito, ang legacy ng mama na yan, yung new Senate building na kamahal-mahal, habang yung mga Pilipino, hindi nila malaman kung ano makain nila. Yun ang ipinalit nilang bagong Blue Ribbon Committee Chairperson. Itong mama na to, yan, kumbaga, nandun na tayo, ika nga. Gumaganda na yung kantahan yung tipong, Martin Romualdez, Saldico. Sige, kumpas pa, yan. Gaganda yung katahan, di ba? Parang, kumbaga sa inuman, naku, lumalalim ang usapan. Di ba? Ang ganda na hindi nga alam na mayroong sworn affidavit pala noong araw na yun. Biglang kumanta yung mga diskaya. Kasi alam nila, ano sabi dun sa affidavit? Okay lang na magalit sa amin yung ilang mga politiko na to. Basta, hindi magalit sa amin ng mga sambay ng Pilipino. Hindi gano'n hindi gano'n pagkasabi. Pero yung gist nung yung kanilang sworn affidavit, gano'n Okay lang na gurgurin kami nitong mga politiko na to. Basta nalabas namin kung katotohanan na nalalaman namin, di ba? Nung nagsalita ang mga diskaya, naloko na. Rego doon sa Senado. Pero wag ho kayong mag-alala, mga kababayan. Bilang na ang oras nitong si Soto bilang Senate President. Alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mong sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Yun pa. Ako nag-edit. Yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kinakailangan. Sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. O pagkatapos sasabihin nila, merong nag-edit.
Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Tama. Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo? Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya? Oo. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce ng Hernandez. Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung short statement ng mga diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Vico ng Pasig? Hindi ba dahil Nako. sa kalaban niya yon? Naku, Ano Kuya naman Rick. nung aming presidente na Senado ngayon, yung Vico Soto? Hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. oo. O di may politika dito. Yan ang sinasabi ko mga kababayan. Di ba? Bida-bida yung Vico Soto dyan sa House of Representatives. Ano ba niya Senate President? Yung Vico Soto, basta lahat ng flood control sa diskaya lang. Wala nang pwede, hindi tayo pwedeng pumunta sa congressman o kung kanino pa man. Sa diskaya lang. Hindi tayo pwedeng pumunta sa mga congressman, sa mga senador. Sa diskaya lang. Yun lang yung Vico Soto na yan. Kaya marami hong mga netizen ang nawalan ng respeto dyan sa mama na yan. Dahil dun sa mga pinaggagawa niya na ganyan, di ba? Dito, di ba? Oo. Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung Diskaya. short statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Opo. Sapagkat Kapal na mukha ni Soto. kalaban ng aking pamangkin ito. Oo. Hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa politika. Tingnan mo na lang. Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi para magbigay ng dokumentong makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Ano Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol sa mga diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Ang opinion Anak ng tawa. Diba, totoo naman. Wala ho siyang linabas na pangalan. Wala ho siyang pinaratangan ng kung ano-ano. Basta alam niya lang, yung mga diskaya sinungaling. Tapos, sila lang dapat maparusahan. Tapos, hindi kay Saldico, hindi kay Martin Romualdez, hindi sa ibang mga kontraktor. Ano lang, diskaya lang. Tapos, usapan. Hoy, Mayor Vico Soto, nanalo na ho kayo, mag-move on na kayo. Walang niya kayo. Di ba? Ipagpalagay na natin, itong mga diskaya na to, meron tayong problema kung saan saan nanggaling ang kanilang mga pera. Pero kumakanta na sila. Yung root cause ng lahat ng kabalbalan sa ating bansa, lumalabas na ng paunti-unti. Tapos, ang gagawin ng iyong tito na ang kakapal talaga ng mukha nitong mga politiko na to. Mga kababayan, ito, opinion ko lang to Pero ayaw ko ng kaguluhan. Nasa mga kababayan ho natin yan, di ba? Pero suportado ho natin lahat ng pagkilos na nangyayari ngayong mga panahon na to. Maliban na lamang yung mga makakaliwa, mga meron sakit sa utak yung mga yan Di ba? Pera na lang yung mga yan. Wala ho tayong tiwala sa pinaglalaban ng mga yan. Mga bayaran yung mga yan Di ba? Ang gusto lang ng mga yan yung merienda, yun lang gusto nila. Wala naman talagang prinsipyo yung mga yan. Tagal na nagrarally ng mga yan, di ba? Pero yung mga kabataan, yung mga susunod na pagkilos, yung mga pagtitipon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, suportado ho natin yan. Basta't walang kulay ng mga makakaliwa. Mga merong yan, di ba? Merong tililing sa utak yung mga. Pero kung gusto nila sumama dito sa na to, sa laban na to, okay lang. Pero pagka napagtagumpayan ng sambayan ng Pilipino, wala ho kayong party dito. Para sa mga makakaliwa, wala kayong party dito kung sakali mapanalo to ng sambayan ng Pilipino Ano ito mga to tagal nyo nang ginagawa yan, walang nagiging resulta. Tapos pagka lumabas ang sambayan ng Pilipino, magpipiggyback kayo, tapos gusto nyo sa inyo na lahat. Hindi pwedeng gano'n. Wala kayong party dito. Pagka nanalo na sambayan ng Pilipino, alis kayo. Ngayon, pagka nandyan na yung bagong maayos na lahat ng palakad, mag-rally kayo ulit. ba'y tinatanggap sa pagdinig? Ay, Opinion mo yun Correct. Sa bawat pagdinig, napakorte man o ibang quasi-tribunal,
quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? O pagkatapos, inahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Oo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, ligtas, dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa kami. Sa Krami. Sa Krami. Detention Center. Sa Krami. Bakit Custodial ganun? Center. Nag-request sa akin si Speaker. Teka muna. Ayun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, siya naman ata. Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka pwedeng mamili kasi ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen. Okay, kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential sinasabi niya. Ayun. Sa mga tweet, sabi ko, hindi ko kayang tanggapin. Kaya hindi mo siya masoli dito. Naniwala ka na nanganganib siya dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado ay hindi natin kayang proteksyonan. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo madidisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pag gaganyan. Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang ipinatalo? Mas malaki pala ang pera din nun, ha? Bakit ganun? Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Pagka nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez sa Senate. Yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga diskaya. May kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba? Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Ganon, sila yung gumagawa nun. Sa Senado, walang ganon yun ang nangyari kay Garma. Yun ang nangyari kay do sa pulis, yung Ed, nakalimutan ko yung apelyido. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan nasabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya? Mga kababayan, direktahan na hong binabanatan dito ni Senator Rodante Marcoleta itong si School Bukol, itong si One Bull University. Kaya, at dahil dyan, papalakpakan ko ng masigabong palakpakan ito si Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan ho muna natin ang ating isa sa mga kapanalig natin dyan sa Senado. Katuwiran, katarungan, at yung nasa tama lang. Yan ho si Senator Rodante Marcoleta. Tuloy. Nung ako pa yung chairman ng committee. O bakit nung ako'y napalitan na? Ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa ko kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako.
Oh, ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirma yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigay niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. So, yun po yung nangyari. Sa makatwid, yung aming ginawang proceedings, kino-question pa nila eh. Wala raw, marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction na tinatahak namin. Yun pa po ang binabanggit. Siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Kami ang direksyon namin matuwid eh. Kayo, anong gusto yung direksyon? Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Para hindi kayo makontent. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty. Hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10 pag sama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. Ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw eh. Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Kasi hindi na kayo magko-qualify. Tama po, sapat na nga po na. Hindi na kayo magko-qualify dito sa isang requirement. Nakipag-unahan ngayon yun. At yung kanyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Yung mga tumetestigo are not the most guilty. Yan, Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga nakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat ang tanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po ko, Sen, sabi niya, mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at saka Section 10 ng Republic Act 6981. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala kailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayo sinasabi na magsosoli? Oo nga pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya Oy! School bukol, ano na nangyari? Mas gusto... Ito, ano na ho ito? All out na to. Naniniwala tayo bukas, sa Lunes o kung anong araw man, gaganti ng bakbak itong si School Bukol at itong si Ping Lacson na anti-corruption kuno. Sigurado babakbakan nila itong si Sendante, kaya maghanda ho kayo mga kababayan. Yung mga totoong taga-suporta nitong pinaglalaban natin para sa totoong hustisya dito sa nararanasan nating napakatinding korupsyon, Yung mga totoong taga-suporta, kung kayo ho talagang sinusuportahan nyo, yung pagkilos na yan, yung hadikain na yan, suportahan natin yan si Senator Rodante Marcoleta. Kasi kung magnanahimik ko tayo sa pagbira noong mga senador dito sa mama na to sa mga susunod na araw, sigurado ho yan. Yan si School Bukol, yan ang pinag-aralan niya kung paano umatake ng kapwa niya senador diyan sa One Bull University, di ba? Si Sendante di niya inaatake yan itong si School Bukol. Sinasagot niya lang yung kanyang mga naging litanya.
pagka ini-interview siya ng mga bayarang minja dyan sa Senado. Okay? Malinaw ho yun. Ito, dito sa video na to ni Senator Rodante Marcoleta, wala akong pag-attacking nangyayari. Sinasagot niya lamang yung mga kabalbalang pinagagawa ng ating bagong Senate President. Okay? Magkomento ho kayo, i-share nyo ho yung video kahit hindi yung sa atin. May nakita kayong video na talagang ganda ng mga punto de vista kayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. I-share nyo ho yan mga kababayan. Okay? Hindi naman necessary dapat si PH update. Pero kung i-share nyo rin, magsasubscribe kayo, mas mainam. Pero kung ayaw nyo naman, wala rin naman ng problema yan. Ayun ang binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel. Ayun. Pinutraiktahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaprotection ngayon. O sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krami? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun. Sabi niya mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin nila tayo pairamin. Ano ba itong hiraman ba ito? Yun nga ang punto. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, Sen. Pero sinabi ko sa kanya, ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling manghiram din ang Senado. Kung ako lang hindi ako nanghihiram. Oo. Sabi naman, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Oo. Yun po ang kanyang katwiran. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. 2:15. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Yun pa yung palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? The committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Tayo naman, hindi naman tayo Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Parehas din naman. Gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Ang Senate Pasay City. Sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Yun. Ano mangyayari ito, Sen, kung wala na yung commitment nabibigyan ng nasa sa kanila yun. Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin ang dito, batas ay batas. ang ibig sabihin dito, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Wala nang protection Kaya nga, ang pinoproteksyonan niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa pagitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalan ito at pangalan ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong 17 ito para matanong din natin. Hindi naman eh. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Parang kuning-kuning din itong si School Bukol no? Parang meron din siyang
Meron siguro ano to, napakalaki siguro ng tutuli sa tenga nitong si School Bukol kaya ganyan siya mag-isip, no? Nako, pero ako Ano, naman pero- naniniwala siya na nagkasundo-sundo kasi nagmerienda na rin pala kayo. Niyaya kayo magmerienda. Napag-usapan niya na paano na aayusin. Anong niyayang mang merienda? Kasi doon nababasa na. Halika na,